Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Chapter 821 Chapter 830. Buti sana kung hindi siya ang reyna. Hindi makapunta si Zhou Xining sa opisina ng pahayagan, iyon ay magmumukhang masyadong maramo, at hindi maganda para kay Zhang Xiaoyu na naroon palagi. Kung tutusin, kailangan pa niyang panuorin si Wen Xiangzhou, so the purpose of staying there is too obvious. Naisip ko. Sa oras na ito, humiga si Zhou Xining sa tabi ng tainga ni Zhang Xiaoyu at bangulong. Pagkatapos makinig, paulit-ulit na tumango si Zhang Xiaoyu. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya, ikalawang kapatid na babae, magiging maayos ang mga bagay bukas, ngunit paano ang gabing ito? Nagkatitigan silang dalawa, parehong nag-aalala. Bakit hindi mo hayaan muna itong walang kabuluhang plano? Orihinal na iminungkahi ni Zhou Xining ang isang walang kabuluhang plano na, kunin, si Jingzi para lamang maging ligtas, ngunit hindi niya alam na walang sapat na mga tao upang magsama-sama. Sa huli, silang dalawa lang, at isa sa kanila ang hindi makapasok. Hayaan siyang gawin ito ng mag-isa. Naisip ni Zhou Xining ang lakas ni Jingzi. Bagamat parang nagsisinungaling ang kanyang puso at ilang bahagi, hindi talaga siya ng ahas. Pangalawa ate, bakit hindi ka umakyat mag-isa? Hintayin mo bukas, kapag tapos na akong magpahinga, sabay tayo ulit. Inikot ni Zhou Xining ang kanyang mga mata sa kanya, kapag nagpahinga ka bukas, tiyak na hindi ko ito magagawa. Ganito pala ang second sister. Ha! Napabuntong hininga si Zhang Xiaoyu na may damdamin. Mas maganda yan kaysa sayo. Ngunit hindi ito mas mahusay. Hindi naman masama pero mas maganda pa rin. Ilang araw lang akong naging babae. Kung nagawa ko na ito ng maraming beses tulad ng pangalawang kapatid ko, hindi naman ako mas magaling sa pangalawang kapatid ko. Oy, wala ka namang ibang natutunan sa kanya, pero nagsimula kang magsalita ng kalokohan. Ganyan talaga. Oops, nagkamali ako, pangalawang kapatid na babae. Tapos, may eksena sa kwarto. Nagkaroon ng away, at hindi nagtagal, natalo si Zhang Xiaoyu, binuksan ang pinto at tumakbo pababa. Nagmamadaling sumunod si Zhou Xining, at di nagtagal ay nawala sa gabi. Sa susunod na silid, sumimangot si Chu Xia at sinabing, Reyna, sa tingin mo ba ay kakaiba ito? Malinaw na magkapareho sila ng lalaki, paano pa rin sila magiging close? Sa impresyon ni Chu Xia, kung ang isang lalaki ay nagpakasal sa maraming babae, ang mga babaeng ito ay karaniwang paano sila magkakasundo ng walang away. Kung tayong dalawa, sa tingin mo hindi tayo magiging close. Magkaiba tayo. Sabay tayong lumaki, at ito ang panuntunan ng Yao Country. Normal ang pagiging malapit. Ganti ni Chu Xia. Ito lang ang iniisip mo. Kung tutusin, hanggat ang isang babae ay talagang nagmamahal sa isang lalaki sa kanyang puso, gagawin nila ito para sa kanyang kapakanan, at natural silang magiging malapit bilang isang pamilya. Normal na maging mas malapit. Nang marinig ang sinabi ni Merong Shi, biglang ibinuka ni Chu Xia ang kanyang bibig. Reyna, sinasabi mo ba na magiging napakalapit mo kay Zhou Shiren at sa iba pa sa hinaharap? Iniisip ang eksena kung saan nag-away sina Merong Shi at Zhou Shiren sa isa't isa pagkatapos nilang magkita, hindi maisip ni Chu Xia na magkasamang lilito sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu. Intimate scenes na magkasama. Ito. Sino ang makakapagsabi ng sigurado? Tahimik na sabi ni Merong Shi, baka balang araw, maging isang bagay siya na hindi niya maisip ngayon, di ba? Matapos marinig ito, medyo hindi pa rin makapaniwala si Chu Xia, ngunit hindi siya nagpatuloy sa pagpupumiglas. Ngunit sinabi, Reyna, ayaw mo bang makausap si Pangulong Jing ng mag-isa ngayon at sabihin sa kanya ang iyong desisyon? Bakit gusto mong manatili sa babaeng iyon na siyo ng buong araw? Si Xiang Rong ay isang mabuting tao. Sa pag-iisip kay Yu Xiangrong, tumawa si Merong Shi. Okay, we can't do this. Aalis na tayo, pwede bang bilasan mo? Natuklasan din ni Chu Xia na mahigpit silang binabantayan ngayon. Kung hindi nila samantalahin ang oras ng opisina ng pahayagan, paano sila magkakaroon ng pagkakataon? Huwag kang mag-alala, handa tayo bukas. Bahagyang ngumiti si Merong Shi at sinabi ang sikreto nila ni Yu Xiangrong. Matapos marinig ito, gamaan ang pakiramdam ni Chu Xia. Kinaumagahan, pagkagising ni Jingzi, muling nawala si Zhang Xiaoyu, na naiwan lamang si Zhou Xining. Ikalawang kapatid na babae. Hindi tulad kahapon ng umaga, hindi pa nagigising si Zhou Xining. Ngunit mauunawaan na si Jingzi ay puno ng lakas kagabi at handang lumaban muli ng isa laban sa dalawa, ngunit si Zhang Xiaoyu ay lumaban ng dalawang magkasunod na araw at sinabing wala nang magagawa pa. Isinasaalang-alang na siya ay isang babae sa unang pagkakataon, hindi niya ito pinilit. Ngunit si Zhou Xining ay tiyak na namamatay. Kahit gaano pa siya humingi ng awa, hindi pumayag si Jingzi. Dalawa pang babae ang hinihila mo sa gulo. Pagkatapos ay kailangan mo isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng panggugulo sa iba. Kaya, direktang hinayla siya ni Jingzi sa kama. Pagkatapos ng isa pang mahabang oras, nawalan ng lakas si Zhou Xining at nakatulog ng mahimbing. Dalawang beses na sumigaw si Jingzi, ngunit hindi idinilat ni Zhou Xining ang kanyang mga mata hanggang sa kunin siya nito pagkatapos ng paghaplos ng kanyang buhok sa pagitan ng kanyang ilong ng dalawang beses, binuksan ni Zhou Xining ang kanyang inaantok na mga mata. Zir! Itigil ang paggawa ng gulo. Inaantok. Iniunat niya ang kanyang kamay para itulak si Jingzi at tumalikod muli. Ikalawang kapatid na babae, oras na para pumunta sa korte. Tinukso siya ni Jingzi. Hindi ako pupunta ngayon. Wala naman akong gagawin. Ha! Tinapik ni Jingzi ang kanyang katawan at nakangiting sinabi, sige, pangalawang kapatid, magpahinga muna tayo ng isang araw. Bumalik tayo kapag nakapagpahinga na tayo ng magandang gabi. Ibinuka ni Zhou Xining ang kanyang bibig, at sa wakas ay isinara ito ng mahina. Pinag-iisipan na niya kung maghahanap pa ng iba ng pansamantalang hindi available sina Yu Xiangrong at Su Muchen, at sila ni Zhang Xiaoyu ay masyadong abala. WHO. Sa oras na ito, lumitaw sa kanyang isipan ang figure ni Merong Shi, ngunit agad siyang umiling at itinanggi ang ideya.
Buti sana kung hindi siya ang reyna. Nakikita na si Zhou Xining ay muling nakatulog, si Jingzi ay tumigil sa pang-iistorbo sa kanya at marahang bumangon mula sa kama. Bagamat sinadya at gusto niyang turuan siya ng leksyon, nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa pagkatapos ng lahat. Tinakpan siya ni Jingzi ng kubrekama at naisip ang pumunta sa Wenxiangzhou para hilingin sa isang tao na magluto ng malaking tonic na sopas at dalhin ito. Pagkalabas niya ng bahay, nakita niya si Xiangzi na may dalang a food box has arrived. Guru. Hindi nagbago ang pangalan ni Xiangzi para kay Jingzi. Batay sa paraan ng pagtawag niya kay Miss Zhou Xining, mukhang tama ang pagtawag sa kanyang Master Jingzi. Xiangzi, bakit ka nandito? Tanong ni Jingzi. Kanina lang pumunta si Miss Zhang sa bahay at sinabing naging abala siya sa huling isyu ng pahayagan nitong nakalipas na 2 araw at naghahanda para sa huling tseke. Napuyat siya kagabi para magbasa at sobrang abala kaya hindi siya natulog hanggang sa huli na. Hindi siya pupunta sa pahayagan ngayon. Totoo na siya ay abala sa huli, ngunit ang kanyang abala ay hindi katulad ng naunawaan ni Xiangzi bilang abala. Siyempre, tiyak na hindi ito ipapaliwanag ni Jingzi. Sa pagkakataong ito, muling itinaas ni Xiangzi ang kahon ng pagkain at sinabing, nang marinig ni Xiangzi na pagod ang dalaga, nais ni Xiangzi na gumawa ng isang palayok ng matandang manok na sopas upang mapunan ang dalaga, ngunit walang oras sa umaga, kaya't nagluto muna siya ng isang palayok ng pulang datiles at sinigang na dawa at ipinadala ito. Guro, hindi mo pa siguro gustong kumain, hindi ba? Ate, sasamantalahin ko ito pagdating ng panahon. Nakangiting sabi ni Jingzi, ngunit kalimutan mo na ito para sa araw na ito, kailangan kong pumunta kaagad sa opisina ng pahayagan. Pagkatapos sabihin iyon, nag-walk out si Jingzi. Chapter 822 May sasabihin ako sa iyo, first update, please vote for me. Pagdating ko sa Wenxiangzhou, madalang nawala si Zhang Xiaoyu. Tinanong nila si Shi Sanyi, at sinabi ni Shi San na pumunta si Zhang Xiaoyu sa mansyon ng punong ministro sa umaga, at pagbalik niya, sinabi niya kay Shi San na tandaan na maghintay hanggang dumating siya bago siya maghatid ng pagkain sa reyna, at hiniling kay Shi San na panuurin silang matapos kumain gamit ang sarili niyang mga mata. Matapos ibigay ang mga tagubaylang ito, kumuha siya ng ilang damit at lumabas. Dahil sa matinding labanan kagabi, ang damit ni Zhou Xining ay pinunit niya. Sa tingin ko ay nagpadala si Zhang Xiaoyu ng kanyang mga damit, ngunit hindi niya nakalimutang magpadala ng mga tao upang bantayan siya kahit na siya ay lumabas. Dedicated talaga siya. Pero nakalimutan niyang si Shi San pala. Kung bakit hindi niya nakilala si Zhang Xiaoyu sa kalsada, hindi masyadong inisip ito ni Jingzi. Baka naligaw siya. Sinamantala ang pagkawala ni Zhang Xiaoyu, mabilis na kinuha ni Jingzi si Merongshi palabas ng Wenxiang residence. Para naman kay Chu Xia, sinabing marami siyang natutunan kahapon, at binalak niyang manatili at tunawin ito. Dahil napakahusay ni Chu Xia, ngayon dapat nating samantalahin ang pagkakataon, naisip ni Jingzi. Hindi ka ba pupunta pagkatapos kumain? Paglabas nilang dalawa ay kakadala lang ni Shi Sang ng pagkain kaya medyo na-curious si Merongshi. Huli na. Sinabi ni Jingzi, babalik si Xiaoyu mamaya, bumili tayo at kumain sa kalsada tulad ng nakaraang gabi. Medyo naantig si Merongshi pagkarinig nito, kumislap ang kanyang mga mata, ngunit ngumiti pa rin siya pagkatapos ay naganong, ano, hindi mo ba sinabing asawa mo siya? Natatakot ka ba sa kanya? Paano ako matatakot? Tumawa si Jingzi, haha, gusto ko lang kumain ng merienda sa mga stall sa tabi ng kalsada. Nandito siya. Saan? Kinabahan si Jingzi, ngunit walang bakas ng Zhang Xiaoyu sa kalye. Nang lumingon siya para tingnan si Merongshi, nakita niyang nanliit ang mga mata nito sa crescent moons, at tinakpan niya ang kanyang bibig at mahinang ngumiti, na ikinamis siya ng mga tao. Alam ni Jingzi na siya ay tinutukso, ngunit ang pagkakita kay Merongshi na mukhang nakaka-relax ay nakaramdam siya ng kasiyahan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tara, tingnan natin kung ano ang makakain natin. Oo. Tumango si Merongshi bilang pagsang-ayon. Gumawa ng 2 hakbang si Jingzi ngunit nalaman niyang hindi siya gumagalaw. Nang lumingon siya sa likod, nakita niya si Merongshi na iniabot ang kanyang kamay na may pagmamalaki. Tumingin siya sa baba. Naintindihan ni Jingzi at lumapit siya para hawakan ang kanyang kamay, katulad noong nakaraang gabi, bumili at kumain ng sabay. Hindi alam ng mga nagtitinda sa kalye na ang matatapang at katawa-tawang magagandang kabataang ito ay ang sikat na President Jing at ang reyna ng Yayou Kingdom. Kung alam nila, baka ayaw pa nilang basahin ang dyaryo na malapit ng ilathala. Pagkatapos ng maikli ngunit masayang pamimili, lumabas silang dalawa sa pangunahing kalye at naglakad sa eskinita patungo sa opisina ng pahayagan. Hindi naman mahaba ang daan, pero napakabagal ng paglalakad nilang dalawa. May sasabihin ako sa'yo. Biglang tumayo si Merongshi at tumingin kay Jingzi at sinabing, darating siya, darating siya. Tuwang-tuwang naisip ni Jingzi. Matapos ang sadyang pag-iwas kay Merongshi noong nakaraang araw, kasama ng paulit-ulit niyang pagpapasigla sa 3 babae, naramdaman ni Jingzi na oras na para sumabog si Merongshi. Gusto niyang makita kung ano ang huling desisyon niya. I will not take the initiative to do anything, gusto kong manood. Nagkusa ka na hayaan akong gamitin ang aking mga kamay at paa. Napakalmado ng kanyang mukha at sinabi niya sa malalim na boses, ano? Ngayon. Nag-isip sandali si Merongshi at sinabing, huwag na nating pag-usapan pa. Hindi nakaimik si Jingzi, kung wala kang sasabihin, ano ang nabanggit mo? Parang nahulaan niya kung ano ang iniisip ni Jingzi, tinuro ni Merongshi ang paligid at sinabing, kahit na may gusto akong sabihin, hindi ito ang lugar para pag-usapan. Maghintay tayo hanggang sa makabalik tayo sa opisina ng pahayagan. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, kung hindi ko hulaan na tama, dapat nandito si Xiangrong ngayon. Kapag nakarating ka sa opisina ng pahayagan at siya ay nanunood, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong sabihin ito kahit na gusto mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumawa ng malakas si Merongshi, dahil nasa opisina ng pahayagan si Xiangrong kaya ko.
Sabihin mo. Tinaas ni Jingzi ang kanyang kilay na may bahagyang hindi paniniwala sa kanyang mga mata. Ngumiti si Merongshi at sinabing, tama ang hula mo, napakaganda ng relasyon ko kay Xiangrong ngayon. Kahit na may sabihin ako, hindi sasabihin ni Xiangrong sa iba. Halimbawa, kung ano ang gusto kong sabihin sa iyo, sa katunayan, may sinabi ako kahapon sinabi ko na kay Xiangrong, hindi ba sinabi rin niya sa iyo? Bahagyang hinangaan ni Jingzi si Merongzilai, ngunit hindi niya inaasahan na sa isang araw lang, mapapabagsak niya si Yu Xiangrong. Kaya napatigil siya. Madaldal, binilisan niya ang lakad at inisip ang opisina ng pahayagan para marinig ang sasabihin nito. Minsan, ang buhay ay puno ng mga sorpresa. Naisip niya na dahil hindi dumating si Chu Xia at nangako si Merongshi na, tapos na, si Yu Xiangrong, ang opisina ng pahayagan ngayon ay magiging mundo para sa kanilang dalawa, kaya mas mabilis siyang naglakad na gustong makarating sa opisina ng pahayagan sa lalong madaling panahon. Makinig sa kung anong desisyon ang ginawa ni Merongshi, at pangalawa, tingnan kung may pagkakataong kumilos. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang wala sa iyo ay palaging kung ano ang gusto mo. Gayunpaman, nang makita niya ang magandang figure sa labas ng pinto ng opisina ng pahayagan, siya ay naging manhid. Hindi pwede. Bakit siya nandito? Medyo naging pangit din ang mukha ni Merongshi. Siya ay orihinal na puno ng kumpiyansa. Pagkatapos ng lahat, napagkasunduan niya si Yu Xiangrong na tulad kahapon, walang mangiistorbo sa kanya. Ngayon ay nag-iisa sila ni Jingzi. Pero bakit nandito si Sumo Chen? Oo, si Sumo Chen ang lumitaw sa labas ng opisina ng pahayagan. Ngayon ay nakasuot siya ng dark green na cotton skirt, nakatali ang kanyang buhok sa taas, at naglagay siya ng manipis na layer ng powder sa kanyang mukha. Bahagyang maputi ang orihinal niyang malarosas na pisngi dahil sa lamig. Kasing liwanag ng mga paputok sa gabi ng taglamig. Senior sister, bakit ka nandito? Nakaramdam si Jingzi ng matinding kapitan, ngunit gusto pa rin niyang magmukhang masaya sa kanyang mukha. Nabalitaan ko na huling isyu na lang ng pahayagan ang natitira bago ang taon, at lahat ng nasa opisina ng pahayagan ay nag-o-overtime. Wala akong magawa sa palasyo, kaya sinabi ko sa aking ama na pumunta at tingnan kung mayroon akong magagawa para sa iyo. Mahinang sabi ni Sumo Chen. Kung gayon, maraming salamat, senior sister. Malaking tulong sa akin kung hindi ka dumating, dagdag ni Jingzi sa kanyang puso. Masaya ka ba? Well, sobrang saya ko. Tumango si Jingzi at seryosong sinabi. Ang ngiti sa mukha ni Sumo Chen ay naging mas maliwanag, at pagkatapos ay tumingin siya kay Merongshi at sinabing, Reyna, nagkita tayong muli, nagkataon lang. Tumango si Merongshi, nagkataon lang talaga. Tulad ni Jingzi, lalong nagalit ang puso ni Merongshi. Kung titingnan ang ugali ni Sumo Chen, malamang na nandito siya habang nakatitig sa kanya buong araw ngayon. Siguradong wala na siyang pagkakataong makausap muli si Jingzi. Sa pag-iisip nito, lalo siyang nalungkot sa kanyang puso, at nakaramdam siya ng labis na pagsisisi sa sarili at panghihinayang, kung alam ko ito, dapat ay nakahanap ako ng pagkakataong sabihin ito ng direkta kahapon. Mas mabuti pang narito si Xiangrong kaysa kay Sumo Chen. Okay, malamig sa labas. Halos mamatay ako sa lamig. Pumasok na tayo, Kuya Junior. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si Sumo Chen kay Merongshi, kinuha ang braso ni Jingzi nang walang pag-aalinlangan, at humakbang patungo sa opisina ng pahayagan. Pumunta ka. Sa wakas ay ibinaba ni Merongshi ang kanyang ulo at sinundan siya ng malungkot na parang natalo siya sa isang labanan. Iniisip pa rin niya sa kanyang puso, kung walang pagkakataon ngayon, may pagkakataon pa kaya sa hinaharap. Kabanata 823 darating ba ang mga kamag-anak? Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Bahagyang nagulat ang staff ng pahayagan sa pagdating ni Sumo Chen, at ang sorpresa ay hindi nagtagal gaya ng pagdating ni Merongshi. Kung tutusin, kapag wala si Jingzi, madalas siyang dinadala ni Zhou Xining paminsan-minsan para bumisita, kaya kahit prinsesa si Sumo Chen, nakasanayan na ito ng mga miyembro ng club, ngunit sinasabi pa rin nila sa kanilang puso, ang galing ni President Jing. Matapos makapasok sa opisina ng pahayagan at maglakad-lakad sa itaas, napagtanto niyang hindi niya nakita si Yu Xiangrong. Curious na tanong ni Jingzi, hoy, late na si Xiangrong. Kung tutusin, nangako siya kay Merongshi bago umalis kahapon na darating siya ngayon. Ngunit direktang sinabi ni Sumo Chen, Xiangrong, hindi ba malapit na ang Chinese New Year? Masyadong abala ang Protector's Palace at nangangailangan ng tulong niya, kaya wala siya ngayon. Gaano man kabala ang Protector's Palace, tiyak na hindi pa si Yu Xiangrong ang humingi ng tulong sa isang binibini. Nadama ni Jingzi na ang dahilan ay maaaring nauugnay sa mabilis na pag-unlad sa relasyon ni Yu Xiangrong at Merongshi. Sa isip ni Zhou Xining, hinding-hindi niya papayagan ang kanyang sarili na maging napakalapit kay Merongshi at dahil siya ay isang, especially iya, malaki ang posibilidad na mainsulto na magrebelde, kaya hindi niya hahayaang lumapit si Yu Xiangrong. Ang dahilan kung bakit hindi niya nakilala si Zhang Xiaoyu sa umaga ay malamang dahil nagpunta siya sa Duke Protector's Mansion para ipaalam kay Yu Xiangrong. Kailangan kong sabihin, ang galing ni Zhou Xining. Kaya ang susunod na araw ay walang alinlangan na napakahirap. Okay lang sana kung nandito si Chu Xia, at least hindi masyadong nakakahiya, pero hindi pumunta si Chu Xia para magbigay ng pagkakataon, kaya nagpaliwanag si Jingzi kay Merongshi mag-isa, habang si Sumo Chen ay hindi umimik, sumunod lang sa tabi niya, nakahalukip-kap at mukhang matandang Diyos. Nanunood. Mas matindi pa ang invisible pressure na dala niya. Matapos manatili sa opisina ng pahayagan sa mahabang panahon, si Merongshi ay pagod sa pisikal at mental. Pagsapit ng hapon, si Merongshi ay sumusunod kay Jingzi na parang zombie, ngunit wala na siyang naririnig sa kanyang mga tainga. Ang naiisip lang ni Merongshi ay kung kailan kaya madilim na para makabalik. Sapat na talaga siya sa pananatili dito. Ito nga, napakatagal. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa Shanxi, dinala ni Sui Shouyeren ang mga tao upang ibalik si Sumo Chen sa palasyo.
Bagamat si Sumo Chen ay napakahusay sa martial arts, sa harap ni Reyna Merongshi ng Yayaw, ang mga patakarang ito ay kailangan pa ring sundin. Queen, nakakatuwang mag-aral kasama ka. Nandito ako ngayon. Kung may pagkakataon tayo bukas. See you again. Matamis na ngumiti si Sumo Chen, nagsalita pa ng ilang salita kay Jingzi, at pagkatapos ay sinundan si Sui Shouyuren pabalik sa palasyo. Iiyak na sana si Merongshi, gusto mo bang ituloy bukas? Tumingin ulit ako sa langit sa labas at nakita kong wala pang kalahating oras bago magdilim. Kahit na mas maikli ang oras, sapat pa rin. Sa susunod na sandali, kaladkarin na sana niya si Jingzi pataas, sinamantala ang huling sandali para ihayag ang kanyang nararamdaman. Makalipas ang 2 hakbang, muling lumitaw ang boses na hindi niya inaasahang marinig. Young Master, Reyna. Lumingon si Merongshi at tumingin kay Zhang Xiaoyu na walan ng pag-asa. Bakit nandito ulit si Xiaoyu? Napangiti si Jingzi nang walang magawa. Oh, Xiaoyu, halika rito at magtanong, ano ang gustong kainin ng Reyna ngayon? Ganun ba kahalaga ang kinakain ko? Hindi ba nasa Wenxiangju si Chu Xia? Itanong mo sa kanya ang parehong bagay. Ang santo ay isang santo at ang Reyna ay ang Reyna. Paano sila magiging pareho? Nakangiting sabi ni Zhang Xiaoyu. Kung gayon, gawin natin ang katulad ng kahapon. Pakiusap, Miss Zhang. Mabilis na sabi ni Merongshi na umaasa pa rin sa kanyang puso kung aalis ba siya kaagad pagkatapos marinig ito, ngunit lumabas na siya ay nag-o-overthink. Tumango si Zhang Xiaoyu pagkatapos makinig, pagkatapos ay tumingin sa unti-unting dumidilim na kalangitan sa labas, at nakangiting sinabi, gabi na. Maghapong abala ang Young Master at ang Reyna dito, at tiyak na pagod sila. Paano kung sabay tayong bumalik para maamoy ang halimuyak? Mabuhay ka. Sa sandaling ito, bumagsak si Merongshi. Ibinuka ni Jingzi ang kanyang bibig at muling sinulyapan si Merongshi, at nalaman niyang matagal nang nawala ang ningning sa kanyang mga mata. Marahil ay pagod na siya sa pisikal at mental, at wala na siyang masyadong iniisip na manatili. Sa wakas, sinabi niya, okay, nagkataon na medyo nagugutom na rin ako, sabay tayong bumalik. Bumalik silang tatlo sa Wenxiang residence. Naghihintay pa rin si Zhu Xining. Matapos makita si Merongshi, ngumiti siya at sinabi, Reyna, salamat sa iyong pagsusumikap. Itinaas ni Merongshi ang kanyang mga mata at tumingin sa mayabang na si Zhu Xining. Talagang pinaghirapan niya ngayon, at ang dahilan ay dahil sa babaeng nasa harapan niya. Gayunpaman, wala nang kahit katiting na ideya si Merongshi na makipagkompetensya sa kanya. Sa sandaling ito, gusto na lang niyang bumalik sa bahay, pagod siya. Kaya hindi na siya nagsalita, tumango lang siya ng bahagya, at mag-isang umakyat sa hagdan. Sa pagtingin sa kanyang malungkot at determinadong likod, sina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu ay naawa at nakiramay ng walang dahilan, ngunit pagkatapos ay umiling sila, paano mo maaawa ang kaaway? Hanggat siya ang Reyna sa isang araw, siya ay ganap na hindi karapat-dapat sa awa. Pagkatapos ay hinangaan niyang muli si Sumo Chen. Ang epekto ng kanyang pananatili sa opisina ng pahayagan sa loob ng isang araw ay ganap na iba sa epekto ni Yu Xiangrong. Nanatili si Yu Xiangrong sa opisina ng pahayagan ng isang araw. Nang bumalik si Merongshi, puno siya ng lakas at kakayahan sa pakikipaglaban, at nakipag-away pa kay Zhu Xining ng ilang beses. Dahil dito, nanatili si Sumo Chen sa opisina ng pahayagan sa loob ng isang araw, at nang bumalik si Merongshi, wala man lang siyang lakas na magsalita, lalo pang lumaban. Habang bumubuntong hininga, iniisip ni Zhu Xining na sa mga kakayahan at katayuan ni Sumo Chen, walang alinlangan na siya ang pinakamakapangyarihang kandidato upang makipagkompetensya sa kanya para sa posisyon ng panganay na asawa. Sa kabutihang palad, nangako na siya kay Jingzi at napanalo na niya si Sumo Chen, kung hindi, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Balik din tayo. Sa oras na ito, nagmungkahi din si Jingzi, ngunit may kaunting galit sa kanyang mga salita, at pareho itong nararamdaman ni Zhu Xining at Zhang Xiaoyu. Tiniis ni Zhu Xining ang lahat ng pag-atake ni Jingzi kagabi. Kahit isang araw na pahinga, medyo mahina pa rin ang mga paa niya. Matapos marinig ang mga salitang ito, mas naging malambot ang kanyang mga binti. Naglalakad palabas ng Wenxiangju, walang gaanong pedestrian sa kalye dahil tanghalian na. Zhu Xining. Nag-isip sandali, pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob na sabihin, may iba pang nangyayari sa bahay. Kailangan kong bumalik ngayong gabi. Ano ba kasing importante? Bukas na lang natin haharapin. Iniunat ni Jingzi ang kanyang mga braso at niyakap siya. Direktang hinayla siya pabalik ng payat na baywang ni Zhu Xining. Humagulgol si Zhu Xining sa mga bisig ni Jingzi at humihingi ng awa, ang pangalawang kapatid na babae ay talagang hindi maganda ngayon. Why not? May relatives ba dito? Matapos sundan si Jingzi ng napakatagal, natural na alam ni Zhu Xining kung ano ang ibig sabihin ng kamag-anak na ito. Kinagat niya ang kanyang mga labi at umaasa na darating ang kanyang kamag-anak sa ganitong oras, para makapagpahinga siya ng matapat ngayong gabi. Well, halika na. Andito na tayo. Kinagat ni Zhu Xining ang kanyang mga ngipin at nagpas siyang magpakalat ng kaunting gulat. Walang paraan, sino ang gumawa kay Jingzi na masyadong mabangis? Saglit na natigilan si Jingzi at biglang naawa. Sa orihinal na galit si Zhu Xining sa diskarte sa pagtatanggol ni Zhu Xining ay nagpasya siyang turuan siya ng leksyon ngayong gabi, ngunit bilang resulta, dumating ang kanyang mga kamag-anak na naging dahilan upang mahirapan itong harapin. Wala akong choice kundi lumingon at tumingin kay Zhang Xiaoyu na may masamang ngiti sa kanyang mukha, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay partikular na halata, dahil patay na ang pangalawang kapatid na babae, dapat ay maayos ka, tama ba? Chapter 824, may dala ka bang gamot? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Nagulat si Zhang Xiaoyu. Bagamat 2 araw na siyang nagpahinga, pakiramdam niya ay wala pa rin siyang lakas para lumaban mag-isa. Naisip niya na ayos lang para kay Zhu Xining na magpahinga ng isang araw. Ang dalawa sa kanila ay maaaring magtulungan at ibahagi ang firepower. Sinong mag-aakala na itutulak siya ni Zhu Xining palabas? Iyon, MS, in law. Ako, may mga kamag-anak din ako dito. Kinagat ni Zhang Xiaoyu ang kanyang mga ngipin at sinabi.
Sa oras na ito, si Zhou Xining sa tabi niya ang unang nabigla. Nagsisinungaling siya, at masasabi niyang nagsisinungaling si Zhang Xiaoyu. Sa bagay, araw-araw silang magkasama at inaalala ng malinaw ang kani-kanilang araw. Hindi ko maiwasang magreklamo, nagsinungaling lang ako mag-isa, bakit ka ba nag-aalala? Paano kung may pagdududa siya? Oo naman, nang marinig niya ito, tumigil si Jingzi. May kamag-anak ka rin ba dito? Gusto mong i-check ko? Damilat si Jingzi at tumingin sa masamang ngiti ni Zhang Xiaoyu na ikinatawa niya. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ang totoo ng si Zhou Xining sa tabi niya ay hindi napigilan, ngunit hindi siya maaaring magpasuri. Paano kung sinuri din niya ang kanyang sarili sa inspection na ito? Hindi ba niya ibubunyag ang kanyang sikreto? Xiaoyu, niligtas ka ni ate minsan kagabi, oras na para gantihan mo ang kapatid mo. Alinsunod sa ideya na ang isang namatay na kaibigang Daoist ay hindi dapat mamatay bilang isang mahirap na Daoist, si Zhou Xining ay nagkusa na sabihin, naaalala ko na ang mga kamag-anak ni Xiaoyu ay dumating lamang ilang araw na ang nakakaraan. Bakit sila dumating kaagad? Malamang na nakaramdam si Xiaoyu ng kaunting hindi komportable sa kanyang tiyan sa hapon. Sa palagay mo ba ay narito ang mga kamag-anak? Kahit nailantad niya si Zhang Xiaoyu, napakahusay na nagsalita si Zhou Xining at iniligtas ang kanyang mukha sa bawat pagliko. Talaga, ito, siguro, tama. Sinabi ni Zhang Xiaoyu na may konsensya, sa hapon, nakaramdam ako ng kaunting sakit sa ibabang bahagi ng tiyan ko. Akala ko ito ay isang kamag-anak na darating. Kailangan kong maghintay at tingnan para sa aking sarili upang malaman kung sila ay dumating. Haha, hindi mo na kailangang tingnan ang sarili mo. Bibigyan kita ng full body check-up pag uwi mo. Dahil may mga kamag-anak ang pangalawang kapatid na babae dito, si Xiaoyu ay kailangang magsumikap ngayong gabi kung hindi siya dumating. Pagkarinig nito sa pangungusap na ito, malapit nang umiyak si Zhang Xiaoyu. Tumingin siya kay Zhou Xining na tuwang-tuwa sa kanyang kasawian at biglang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang pangalawang kapatid na babae ang unang nagtaksil sa akin, kaya huwag mo akong sisihin. Kaya, itinaas ni Zhang Xiaoyu ang kanyang ulo, tumingin kay Zhou Xining, at nalilitong sinabi, Oy, naalala ko rin na ang mga kamag-anak ng pangalawang kapatid na babae ay tila nasa oras sa bawat oras, dapat na may 10 araw na natitira, tama ba? Bakit, ang mga kamag-anak ng pangalawang kapatid na babae ay maaga ba sa schedule sa oras na ito? Ang bangka ng pagkakaibigan ay maaaring tumaob anumang oras. Tumingin si Zhou Xining kay Zhang Xiaoyu, tumingin si Zhang Xiaoyu kay Zhou Xining, at sa wakas ay napalingon silang dalawa sa gilid. Halika, saktan ang isa't isa. Nang makita ni Jingzi ang eksenang ito, hindi napigilan ni Jingzi na matawa, ngunit pagkatapos ay sinubukan niyang pigilan ito at sinabing, bueno, mukhang pareho kayong nagmamalasakit sa isa't isa. Malinaw mo pang ang naaalala ang oras ng mga kamag-anak ng isa't isa, ngunit hindi mo matindaan ang sarili mo. Ngunit huwag mag-alala, maghihintay tayo. Hayaan mo akong suriin ng magkasama. Ngayon ay tiyak na ang dalawang babaeng ito ay hindi magkamag-anak, sadyang nagsinungaling sa kanya. Pagkatapos ay dapat silang turuan ng leksyon. Pagkatapos ay inakbayan niya ang baywang ng pangalawang babae at kinaladkad ito pabalik. Buong pusong sinabi ni Zhou Xining, Zir, ang pangalawang kapatid na babae ay talagang may problema ngayong gabi. Napakahina ng kanyang mga paa na hindi na siya makalakad. Pakiusap, patawarin ang pangalawang kapatid na babae sa pagkakataong ito, at hayaang si Xiaoyu ang mag-aalaga sa iyo ngayong gabi. Pagkasabi nun ay huminto na siya sa pag-usad, with the momentum na uupo ako kung pipilitin mo ulit. Nakita ni Zhang Xiaoyu na hindi maganda ang sitwasyon, at agad niyang sinabi, MS Sir, 2 araw pa lang nasugatan si Xiaoyu, hindi ko na kaya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Zhou Xining, ikalawang kapatid na babae, hindi ba't sinabi mo na makapangyarihan ka kahapon? Wala ka nang masasabi pa. Pagkatapos ng isang araw na pahinga, paano na lang tayong dalawa na maglingkod sa aking asawa? Nagkatitigan ang dalawa, at galit na sinabi ni Zhou Xining, hindi talaga ako makalakad. Ang aking asawa ay napakahusay sa martial arts, dahil ang pangalawang kapatid na babae ay hindi makalakad. Halika, napakahusay na hawakan ng pangalawang kapatid na babae at umalis. Hinikayat siya ni Zhang Xiaoyu mula sa gilid. Well, tama ka. Tumanggo si Jingzi, pagkatapos ay hahayaan ko kayong dalawa na maranasan ang pakiramdam ng paglipad. Sa sinabi nito, binuhat ni Jingzi ang isang tao sa isang kamay, pagkatapos ay tumalon sa hangin at lumipad patungo sa bahay. Ang gabing ito ay nakatakdang maging isa pang gabing walang tulog. Bilang. Para kay Wen Xiang Julie, si Chu Xia ay gumugol ng isang araw na board sa wing room, ngunit wala siyang reklamo dahil alam niya na ang kanyang mga pagsisikap ay nagantihan ng kaligayahan ni Merong Shi. Naiisip pa rin niya sa kanyang isipan kung anong magandang araw ang ginugol ni Merong Shi sa opisina ng pahayagan. Kaya't nang marinig niyang bumukas ang pinto, tumalon siya upang salubungin ito, at masayang nagtanong, kumusta, Reyna? Narinig niya ang sinabi mo, ano ang iyong reaksyon pagkatapos noon? Matapos itanong ito, napansin ni Chu Xia ang ekspresyon ni Merong Shi na mas pangit kaysa sa pag-iyak, na parabang siya ay labis na naagrabyado, ang kanyang bibig ay nakakunot, na parang maaari siyang umiyak anumang oras. Agad na napagtanto ni Chu Xia na may mali, bakit, bumalik si Yu Xiangrong sa kanyang salita at tumingin sa iyo sa ibang araw. Pagkatapos sabihin ito, hindi maipaliwanag na saya ang naramdaman ni Chu Xia. Kahapon, nakita niya sina Merong Shi at Yu Xiangrong na magkapatid, mas maganda pa sa kanya. Hindi siya komportable nang gusto nilang maging intimate, ngunit sinabi ni Merong Shi na pagkatapos niyang sundan si Jingzi at makarating sa Jingzhou, tiyak na magkakaroon siya ng taong maaasahan, at si Yu Xiangrong ay isang napakabuting tao, at kailangan niya ang kanyang tulong sa pagkakataong ito. Kaya maliwanag na mas maganda ang relasyon niya kay Yu Xiangrong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Yu Xiangrong na ito ay hindi kasing ganda ng nakikita, nagsisinungaling din siya. Ako lang ang mabait sa Reyna. Sa pag-iisip nito, tuwang-tuwa si Chu Xia, kahit na alam niyang nabigo na naman si Merong Shi at least may natutunan siyang leksyon, hindi lahat ay katulad niya at taos-pusong tinatrato siya ng mabuti. Ngunit sino ang nakakaalam, umiling si Merong Shi, hindi ito Xiangrong. Hindi siya. Sino iyon?
Si Sumo-chan, walang pagkakataon si Xiangrong na magpakita, o si Zhou Xining, siya siguro ang nagayos ng lahat ng ito. Walang magawa ding sinabi ni Chu Xia, Reyna, ano ang dapat kong gawin? Desidido siyang bantayan ka, nasaan ang pagkakataon? Akala niya ay magiging sobrang defensive si Zhou Xining, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon pala siya ka-defensive. Mag-ingat ka. Malamig na sinabi ni Merong Shi, plano ko lang sabihin sa kanya ang aking iniisip. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ako sa Jingzhou para pag-usapan ang lahat. Nanlamig kaagad ang kanyang mga mata, dahil palagi niyang sinasabi ito kung pipilitin mo ako, huwag mo akong sisihin. Nang makita si Merong Shi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakakuyom ang kanyang mga kamao na parang nakagawa siya ng isang malaking desisyon, si Chu Xia ay medyo nataranta at nagtanong, Reyna, ano ang gusto mong gawin? Chu Xia, sa aklat ng kababaihan. May gamot ba? Anong gamot? Ang uri na kinukuha ng santo pagkatapos magpakasal. Gusto ng Reyna. Tumanggo si Merong Shi, nais kong makipag-ayos sa kanila noong una, ngunit sino? Alam kong nagiging mas malapit na sila, maaari lang akong gumawa ng ilang mga espesyal na hakbang. Kapag dumating ang oras, bibigyan ko sila ng isang sorpresa. Pagkatapos ay tinanong niya, may dala ka bang gamot na ito? Oo. Tulala na sabi ni Chu Xia. Chapter 825 Bakit ilantad ako, ikalawang update mangyaring iboto ako. Ang isang sinungaling ay palaging kailangang magbayad para sa kanyang mga kasinungalingan. Parehong nagsinungaling sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, at pinilit ng kanilang plastic sisterhood na ipagkanulo ang isa't isa, kaya pinilit sila ni Jingzi na iuwi sila. Ang galit na naipon ni Jingzi sa opisina ng pahayagan noong araw ay tiyak na may lalabas. Sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, na iniuwi sa bahay, ay parang mga bowl ang impas. Paano sila mangangahas na magsinungaling muli kay Jingzi? Siyempre, hindi sila maloloko. Pagpasok pa lang nila sa bahay, nilinaw ni Jingzi sa kanila na hindi mahalaga kung dumating man ang mga kamag-anak o hindi. Kakatapos lang nilang kumain, ayaw na ba nilang kumain ng iba? Dahil si Zhang Xiaoyu ay walang karanasan, siya ay natigilan nang marinig niya ang pangungusap na ito. Pagkatapos magpaliwanag ni Zhou Xining, sa wakas ay naunawaan niya at namula ang kanyang mukha. Kaya naman, patuloy na nagsasalita si Jingzi, at ang dalawang babae ay hindi na nang ahas na banggitin muli ang mga kamag-anak. Marahil sa kanilang mga mata, ang paggamit ng mga salita ay hindi katanggap-tanggap. Paano kaya sila sasamantalahin ni Jingzi? Pumupunta ka ba kapag gusto mong makita ang mga kamag-anak, ngunit huwag pumunta kung ayaw mo? Habang tinitingnan ng malambot na bunganga ng cherry ng dalawang babae, ngumiti si Jingzi, ay treat ko muna silang lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang walang tulog, ngunit nakakapanabot din. Nang bumangon si Jingzi ng masigla kinabukasan, si Zhou Xining at Zhang Xiaoyu ay parang mga octopus, na nakasabit sa kanyang katawan, na lubhang kapakipakinabang kay Jingzi. Sa oras na ito, lumipas na ang oras, sumisikat ang araw sa umaga sa labas, at ang mainit na sikat ng araw ay bumuhos na sa bahay kasama ang sala-sala ng bintana, at ang huni ng mga ibon sa labas ng bahay ay walang katapusan. Kung ikukumpara sa nakaraang 2 araw, huli na ngayon, at iniisip ko kung nagmamadaling naghihintay si Merong Shi. Ngunit dahil gumabi na, hindi masyadong nababalisa si Jingzi. Ngumiti siya at tinapik ang dalawang babaeng mahimbing na natutulog, at sinabing, anong oras na, hindi ka pa ba handang bumangon? Sagot sa kanya oo, ito ay ang mahinang hilik ng dalawang babae, at bahagyang nanginginig ang kanilang mga talukap. Oh, at kumikilos. Ngumisi si Jingzi, at sa sumunod na sandali ay inabot niya ang kubrekama, at ang lahat ng kubrekama ay tinanggal. Sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu ay parehong hubad. Hindi na sila makapagpanggap sa sandaling ito, kaya sumigaw sila, gamit ang isang kamay upang protektahan ang kanilang mahahalagang bahagi, at ang isa naman ay para protektahan ang kanilang mahahalagang bahagi. Pumunta at ilagay ang kubrekama. Nagbubulungan pa. Anong nangyayari? Sobrang lamig, tapos itinataas mo pa ang kubrekama. Tama, asawa. Ano ang dapat kong gawin kung nilalamig ako? Marahil ay nagrereklamo pa sila tungkol sa masamang ginawa sa kanila ni Jingzi kagabi. Ang dalawang babae sinamantala niya ang pagkakataong magsalita ng ilang salita sa kanya, ngunit walang pakialam si Jingzi. Tinapik niya si Zhou Xining at nakangiting sinabi, ikalawang kapatid, 3 poste na sa araw. Gumising ka na. Inilibot ni Zhou Xining ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing hindi nasisiyahan, 3 poste din sa araw ang araw mo. Sino ang may kasalanan? Sandaling natigilan si Jingzi, at pagkatapos ay nagsabi, ikalawang kapatid na babae, bakit hindi ka bumangon at pumunta sa korte sa ganitong oras? Matapos marinig ito, ikanaway ni Zhou Xining ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay humiga muli. Humiga siya sa unan at tinatamad na sinabi, wala namang gagawin. Hindi ako pupunta sa court ngayon. Inaantok na ako. Matulog na tayo. Okay. Pagkatapos ay pumunta si Jingzi upang kunan ng larawan si Zhang Xiaoyu at nagtanong, Xiaoyu, bakit hindi ka bumangon kaagad at pumunta sa Wenxiangzhou? Zhang. Agad namang umiling si Xiaoyu at sinabing, MS, pagod na si Xiaoyu. Ayaw ko talagang lumipat ngayon. Anyway, napaka-capable ni Shi-san. Kaya niya itong mag-isa. Makinig ka, good guy, bakit parang nagkasundo ang dalawang babaeng ito? Handa na ba silang sumuko sa pagtingin sa kanya? Medyo nag-aalala pa rin, nagtanong siya, sigurado ba kayong dalawa na ayaw ninyong bumangon? Si Zhou Xining at Zhang Xiaoyu ay tila pagod na sumagot, ibinaon ang kanilang mga ulo sa unan at winawagayway ang kanilang mga kamay. Nang makita ito ni Jingzi, hindi na niya pinansin ang mga ito. Sinabi niya, kung gayon, pupunta ako sa opisina ng pahayagan. Nagsuot siya ng damit at nagmamadaling tumakbo palabas. Sa kanyang opinyon, sinasadya man ito ni Zhou Xining o talagang ayaw niyang bumangon dahil sa sobrang pagod, nagbigay ito sa kanya ng magandang pagkakataon at kailangan niyang samantalahin ito. Nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto sa labas ng bakuran, iminulat ni Zhou Xining at Zhang Xiaoyu, na nakahiga lang sa kama sa sobrang pagod, na kahit na ayaw nilang magsalita, ay nagmulat ng kanilang mga mata. Ikalawang kapatid na babae. Oo, talaga bang hahayaan na natin ang asawa natin ng ganito?
Itinagilad ni Zhu Xining ang kanyang ulo at sumulyap kay Zhang Xiaoyu, ano pa? Pero, saglit na nag-isip si Zhang Xiaoyu at sinabing, ngunit pagkatapos ay magpatuloy tayo. Hindi ba mawawala ng saysay ang lahat ng pagsisikap na ginawa sa nakalipas na 2 araw? Sa nakalipas na 2 araw, nakabantay sina Zhu Xining at Zhang Xiaoyu. Hindi lamang sila gumamit ng mga trick sa bawat pagliko, hinugot din nila sina Yu Xiangrong at Su Mochen, at ang epekto ay napakaganda, kahit papaano. Hindi pinayagang samantalahin ni Merongshi ang pagkakataon. Kung hindi mo kayang bayaran ngayon, masasayang ang lahat ng iyong pagsisikap. Humiga si Zhu Xining sa kanyang likuran at tamad na sinabi, hindi pa rin ito magagawa ng pangalawang kapatid na babae. Kung magagawa ito ni Xiao Yu, bumangon ka na lang. Ako, hindi ko rin kaya. Nag-isip sandali si Zhang Xiaoyu at nagmamadaling sinabi. Ang kanyang katawan ay hindi naka-recover sa kanyang pinakamahusay kagabi, o kahit na ito ay nakabawi sa kanyang pinakamahusay, hindi na nito nakayanan ang mabilis at matagal na pag-atake ni Jingzi. Kaya naman pagkatapos kagabi ay parang nalaglag ang katawan niya. Huwag sabihin kahit kanino. Hindi ko na rin matindaan na bumangon ako. Ang reaksyon ni Zhou Xining ay katulad ng kay Zhang Xiaoyu, o marahil ay mas masahol pa kaysa sa kanya. Tutal, mag-isa lang siya kagabi. Sa oras na ito, hindi niya nakalimutang pag-alitan si Zhang Xiaoyu at sinabing, Xiaoyu, kasalanan mo ang lahat. Paano mo ako masisisi, pangalawang kapatid na babae? Obvious naman na may day off ka, bakit hindi mo rin ako hayaang mag-day off? Kung gayon, hindi mo ako mailalantad. Alam ni Zhou Xining na siya ay mali, ngunit pinulupot pa rin niya ang kanyang mga labi, Xiaoyu, bagamat mali na ilantad ka ng pangalawang kapatid, ngunit hindi mo rin ba ako inilantad? Kami ay, kung hindi mo ako inilantad, maaari ba kitang ilantad? Inilantad lang kita dahil alam kong ilalantad mo ako. Ang sagot nito, si Zhang Xiaoyu ay naiwang tulala. Sa oras na ito, lumapit si Zhang Xiaoyu at papuri na sinabi, ikalawang kapatid, nangyari na ang nangyari. Wala nang silbi na pag-usapan pa ito. Pag-usapan natin ang susunod na nangyari. Idinagdag ni Zhu Jin, kaming dalawa ay walang kapangyarihan ngayon, kahit na gusto namin walang magagawa. Kaya ang tanging magagawa natin ngayon ay maniwala sa asawa ko. Sa pagtingin sa inosenteng tingin ni Zhang Xiaoyu, ibinuko ni Zhu Xining ang kanyang bibig at pagkatapos ay nagsabi, kung maniniwala tayo sa kanya, maghihintay tayo sa bahay para bumalik siya. Pangunahan lang sila. Sa oras na ito, muling sinabi ni Zhu Xining, sa Wenxiang Julie, napakaraming tao at nandoon ang santo, hindi sila dapat manggahas na gumawa ng anuman, kahit na mayroon silang gagawin, kailangan nilang pumunta sa opisina ng pahayagan, ngunit dapat pa rin pumunta si Mo Chen sa opisina ng pahayagan, kaya hindi na kailangang mag-alala. Pagkaraang marinig ito, sumang-ayon din si Zhang Xiaoyu, kung gayon ay titingin lang tayo sa kataas-taasang Mo Chen. Zhu. Tumanggo si Xining at biglang sinabing tahimik, sa totoo lang, kung iisipin ko ngayon, ibabahagi ni Queen Yayaw ang ilang pasanin para sa atin, ngunit hindi ito malaking bagay. Kabanata 826 na pag-alis ng lungsod, mangyaring bumoto para sa akin. Si Jingzi ay lumabas ng bahay at mabilis na pumunta sa Wenxiangju. Fair na. Nang makarating siya sa ikalawang palapag, binuksan niya ang pinto at sinabing. Nagtataka namang tumingin sa kanya sina Merongshi at Xu Xia. Nakalimutang itanong ni Merongshi kung bakit siya late dumating at diretsyong tumayo. Okay. Si Xu Xia ay hindi sumunod kay Merongshi tulad ng kahapon, ngunit binigyan siya ng isang nakapagpapatibay na tingin nang lumabas si Merongshi. Kung tungkol sa kung ano ang hinihikayat niyang gawin niya, hindi alam ni Jingzi. Ikaw. Ako. Sabay na sabi ni na Jingzi at Merongshi pagkalabas ng Wenxiang residence. Pagkatapos ay nagtawanan silang dalawa at sabay na sinabi. Magsalita ka muna. Nang makita ito, ngumiti si Merongshi at sinabing, magsalita ka muna. Nakausap ko ang pangalawa kong kapatid at si Xiao Yu sa bahay. Lahat sila nagsabi ngayon. Hindi siya lalabas, kaya medyo late na. Akala ni Jingzi ay matutuwa si Merongshi na marinig ito, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang espesyal na sorpresa sa kanyang mukha. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gamaan ang pakiramdam niya. Sa katunayan, hindi lumabas sina Zhou Xining at Zhang Xiaoyu. Walang silbi sa kanya ang lumabas. Pagkatapos ng lahat, mayroong sumutyan sa opisina ng pahayagan. Ano ang gusto mong sabihin? Bakit hindi tayo pumunta sa opisina ng pahayagan ngayon? Tinitigan ni Merongshi si Jingzi na may maningning na mga mata. Tara, mamasyal tayo sa labas ng lungsod, tayong dalawa lang. Nang makita si Jingzi na tulala, inisip ni Merongshi na hindi siya sumang-ayon, at sinabi sa boses na nagsusumamo, hindi ako maaaring manatili sa Jingzhou ng ilang araw pa. Tara na. Agad siyang pinutol ni Jingzi at sinabing, iniisip ko kung saan tayo dapat mamasyal pagkalabas natin ng lungsod. Kahit saan. Nang makita ang pangako ni Jingzi, natuwa si Merongshi hanggat makakasama kita. Makakapunta ka kahit saan. Sige, kain muna tayo. Katulad kahapon, naglakad-lakad silang dalawa sa kalye at bumili ng merienda sa isang stall sa kalye. Pagkatapos kumain ay naghanda na silang umalis ng lungsod. Nang makita siyang itinaas ang kanyang mga paa at patungo sa gate ng lungsod, hinawakan siya ni Merongshi. Ha, medyo nalito si Jingzi. Lalabas ka ba ng ganito? Kung hindi, medyo nalito si Jingzi. Marahang sinabi ni Merongshi, gusto ko. Pumunta ka. Lumabas at maglakad pa, ngunit hindi ako makalakad. Ang dami kong nakikita. Kaya kitang hawakan at lumipad, nang napakabilis, tulad ng labas ng Liangzhou City. Nang makatakas siya mula sa Western Xinjiang Tent, minsang hinawakan ni Jingzi si Merongshi na lumilipad sa hangin. Kapag naisip ito ni Merongshi, talagang namiss niya ang pakiramdam na iyon. Ngunit tumanggi pa rin siya, hindi, sumakay tayo ng kabayo. Ang pakiramdam na pinaka-namiss ni Merongshi ay talagang noong si Jingzi ay kinuha mula sa lungsod ng Liangzhou ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang, humakbang si Jingzi, at pagkatapos ay sumakay silang dalawa sa isang yak. Sa oras na iyon, si Merongshi ay nakadama ng katiwasayan na hindi pa niya naramdaman noon. Gusto niya itong maranasan muli, at silang dalawa ay maaaring magkayakap at mag-usap habang nakasakay. Marunong ka bang sumakay ng kabayo?
Tanong ni Jingzi. Merongshi rolled her eyes at him, kahit kaya ko, pwede ba akong sumakay? Naintindihan kaagad ni Jingzi, at dahil hindi siya marunong sumakay ng yak sa simula, tiyak na hindi siya marunong sumakay ng kabayo. Sige, hintayin mo ako saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, pinona ni Jingzi ang isang malakas na puting kabayo. Dahil si Merongshi ang reyna, palagi siyang nagsusuot ng napakarilag na mahabang palda. Ngunit kung gusto mong sumakay ng kabayo, ang mahabang palda ay halatang hindi angkop. Kaya pinangunahan ni Jingzi si Merongshi sa tindahan ng tela sa tapat ng kalye, naghahanda na pumili ng ilang angkop na damit para sa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa mag-agarang damit, ilang babaeng nakasuot ng mag-agarang damit ang lumitaw sa isip ni Jingzi. Hindi niya maiwasang ikumpara sa kanyang isipan kung ano ang magiging hitsura ni Merongshi kung magsusuot ito ng napakagandang damit. Para sa mga babae, mahirap ka man o mayaman, reyna ka man o ordinaryong babae, pagdating sa pananamit, karamihan sa kanila ay mapili at masaya. At hindi nagmamadali si Jingzi. Ang oras na maaari niyang gugulin kasama si Merongshi ay paunti-unti. Tiyak na nasiyahan siya sa oras na ginugol niya sa pagbili ng mga damit, kaya matyaga siyang naghintay. Gayunpaman, ang Merongshi ay may parehong karaniwang problema sa pamimili gaya ng ibang mga babae. Nawawalan siya ng oras habang tinitingnan ang kanyang damit. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, ipinaalala ni Jingzi, kung hindi tayo aalis sa lungsod, natatakot ako na ang aking nakatatandang kapatid na babae ay hindi makapaghintay ng sinuman sa opisina ng pahayagan. Lumabas sila upang hanapin tayo. Nang marinig ito ni Merongshi, napansin niya ang oras. Maging siya ay nabigla. Sa wakas ay nagawa niyang makalabas ng lungsod. Kung haharangan siya muli ni Sumuchen, masama ito. Diretso siyang kumuha ng dark green na damit at lumabas. Pagbalik sa silid ni Wen Xiangju, ang pinakanakakagulat ay si Chu Xia. Nang makita siyang pumasok ay hinubad niya ang kanyang damit. Laking gulat ng bibig ni Chu Xia kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Queen, anong ginagawa mo? I remember the girl's book said that the medicine is only useful for men. Tsaka, tayong dalawa lang ang nandito. Guys, bakit ka naghubad ng damit? Inilibot ni Merongshi ang kanyang mga mata kay Chu Xia, ano ang iniisip mo? Sasakay tayo sa labas ng lungsod. Ang damit na ito ay hindi nararapat. Bumili lang siya ng magarbong damit sa akin mangyaring tulungan akong tanggalin ang damit na ito. Oh! Bigla itong napagtanto ni Chu Xia, at naisip na si Merongshi ay tila hindi pa nakaranas ng hindi pagsusuot ng mahabang palda noon, at inaabangan din niya ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbihis si Merongshi, naglakad-lakad sa harap ni Chu Xia at sinabing, paano ito? Mukhang maganda ba ito? Tumango si Chu Xia. Kahit na siya ay nanatili sa tabi ni Merongshi araw-araw, siya ay lasing pa rin sa sandaling ito, Reyna, hindi ko inaasahan na napakaganda mo sa damit na ito. Kasabay nito, sinabi niya ng may pag-asa, bagaman ang industriya ng tela ng Angguo ay hindi kasing lakas ng ating Yayao Kingdom, ang pagkakagawa at tela ng damit na ito ay napakahusay. Nakita ko ito nung unang bahagi ng tag-araw. Gusto ko rin ito. Reyna, bakit hindi mo ako dalhin sa lugar kung saan ka bumibili ng mga nakaistilong damit? Kung mayroon mang angkop, gusto ko ring bumili. Hindi tulad ni Merongshi, gustong protektahan siya ni Chu Xia. Dahil sa kanya, bihira siyang magkaroon ng pagkakataong magsuot ng palda tuwing weekdays, kaya nasanay na siyang magsuot ng matatalinong damit. Nang makita niya ang napakagandang matatalino na damit, agad siyang naging interesado. Ngunit agad na umiling si Merongshi at tumanggi, hindi ngayon, kailangan kong pumunta sa labas ng lungsod kasama siya sa lalong madaling panahon, saan ang oras? Kung talagang gusto ni Chu Xia na bilhin ito pumunta ka ng mag-isa. Pagtingin kay Merongshi na tumatalon palabas ng bahay, si Chu Xia ay natigilan in situ, ito ba ang maalamat na bagay tungkol sa paglimot sa mga kaibigan pagkatapos makakita ng sex? Nang muling lumitaw si Merongshi sa harap ni Jingzi na may bagong damit, medyo natulala si Jingzi. Lahat sila ay nakasuot ng parehong damit, ngunit ang bawat babae ay nagsuot nito sa iba't ibang estilo. Ang unang babaeng nakita niyang nakasuot ng matalinong kasuotan ay si Lu Li, kaya ang pinakamalalim na impresyon niya sa kanya ay ang isang napakagandang babae. Si Merongshi naman, kahit nakasuot siya ng smart outfit medyo makulit siya. Tumalon si Jingzi sa kanyang kabayo sa isang mabilis na hakbang, at iniunat ang kanyang kamay kay Merongshi. Hinawakan ni Merongshi ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Ramdam na ramdam niya ang lakas ng kanyang kamay, natapakan niya ang estribo at diretsyong tumalon. Dahil hawak niya ang renda, ang kilos ni Jingzi ay kailangang lampasan si Merongshi mula sa likod, tulad ng paghawak sa kanyang mga braso, na nagmumukhang lalo itong matalik. Kabanata 827, hindi ako nagme-makeup, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nang madala sila ng Zhejiang Heavy Cavalry Regiment sa labas ng Liangzhou City, naranasan na ni Jingzi ang pakiramdam ng paghawak kay Merongshi sa kanyang mga bisig. Ngunit dahil nahuli siya sa oras na iyon, wala sa mood si Jingzi para makaranas ng iba pang nararamdaman. Pero iba na ngayon. Pagkasakay ni Merongshi sa kabayo, maraming tao ang naglalabas-masok sa labas ng pinto ng Wenxiang Residence. Si Merongshi ay may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit siya ay napakahiya pa rin sa kanyang puso, kaya't hindi siya nang ahas na lumapit kay Jingzi. Gayunpaman, habang ang kabayo ay bumunggo at pababa, ang katawan ni Merongshi ay hindi mapigil ang sumando sa mga braso ni Jingzi. Dahil sa sobrang lapit niya, naramdaman pa niya ang tibok ng puso at paghinga ni Jingzi. Totoo rin ito para kay Jingzi. May napakagandang babae sa kanyang mga bisig, at lumulutang pa rin sa kanyang ilong ang bango ng kanyang buhok. Pero kung tutuusin, nasa kalye sila, may mga naglalakad at papasok. Naka-eye-catching na silang dalawa. Kung masusumpungan siya muli ng iba, nakakahiya ang pagiging walang halaga, kaya't may galaw lamang ni Jingzi ang kanyang puwitan hanggat maaari, nakakaramdam ng saya at sakit. Habang si Chu Xia ay nakahiga sa bintana at pinagmamasdan ng dalawang tao, mula sa pagsakay sa kabayo hanggang sa pag-alis, kinakabahan siya sa pag-iisip tungkol sa nab-ino ni Merongshi. Na may ekspresyon sa kanyang mukha, sumangot si Chu Xia, ang maasim na amoy ng pag-ibig ay napakalakas.
Noong nasa syudad kami, dahil maraming naglalakad sa kalye, hindi masyadong mabilis ang pagtakbo ng kabayo. Dahan-dahan itong lumipad sa gitna ng mga pulutong, at umabot ng mahigit isang oras bago makarating sa tarangkahan ng lungsod. Matapos lisanin ang lungsod, tinitingnan ang makinis na kalsada at ang puting nyebe na hindi pa natutunaw sa magkabilang gilid ng kalsada, parehong tumaas ang mood ni na Jingzi at Merongshi nang umalis sila sa lungsod. Itinaas ni Jingzi ang nakasakay na letigo sa kanyang kamay at tumakbo ng tuluyan. Bagamat malamig ang hangin, hindi ito naramdaman ni Merongshi. Namumula ang pisngi niya, pero hindi dahil sa hiya o panlalamig, kundi dahil sa excitement. Siya ay nanatili sa Yayaw Palace sa loob ng maraming taon, at lahat ng nasa labas ng palasyo ay puno ng pang-akit para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nasisiyahan kapag namimili sa Jingzhou City. Ngayong sinusundan si Jingzi palabas ng lungsod, ang ganung uri ng karanasan ito ay higit na walang kapantay. Ang dalawa sa kanila ay tumakbo ng walang patutunguhan laban sa mainit na araw ng taglamig sa hindi malamang na tagal, hanggang sa makita nila ang maikling bundok na natatakpan ng nyebe sa kanilang harapan, at pagkatapos ay bumagal sila. Ngumiti si Jingzi at sinabi, iyan ang Mount Lijing, hindi na tayo makakarating pa. Kung tumakas ka, kailangan mong umalis sa hangganan ng Jingzhou. Tumango si Merongshi, nakatingin sa mga bundok na nababalutan ng pilak na pinaghalo sa malayong skyline, at nakangiting sinabi, dati akong dumating dito mula sa Jingshan. Noong nandoon ako, sinabi sa akin ni Chu Xia na mula sa ibaba ng bundok na ito, hindi na ito Jingzhou, kaya tinawag itong Lijingshan. Ngumiti si Jingzi at tumango bilang pagsang-ayon. At tahimik na sinabi ni Merongshi, sa pagtingin sa bundok na ito, nangangahulugan ito na wala na tayong maraming araw bago tayo umalis sa Jingzhou. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, may biglang kalungkutan sa hangin. Di ba sabi mo kahapon may sasabihin ka sa akin? Tanong ni Jingzi. Tayo. Nag-isip sandali si Merongshi at sinabing, bumaba tayo at mag-usap. Pumunta rito si Jingzi upang maglakad sa mga kalsada sa bundok, na hindi pa nalilinis dahil sa snow, at maganda ang panahon nitong mga araw, kaya nagsimula na ito. Natunaw ang nyebe at may putik sa ilalim ng paa. Masyadong mahirap ang daan doon. Kung may sasabihin ka, ganoon din kung sasabihin mo ito sakay ng kabayo. Paalala ni Jingzi. Pero, gusto kitang tingnan at sabihin. Matigas at hindi mapag-aalinlanganan ang tono ni Merongshi. Ayan na. Saglit na nag-isip si Jingzi, saka inabot mula sa kilikili ni Merongshi at binuhat siya. Sa susunod na sandali, inikot niya sa ere si Merongshi at ibinaba ito. Sa oras na ito, nakaupo pa rin si Merongshi sa kabayo, ngunit nakaharap niya si Jingzi. Dahil walang masyadong espasyo sa kabayo, halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Bagamat mas malapit sila rito ngayon, hindi nila makita ang mukha ni Jingzi, at hindi niya makita ang mukha nito, kaya't hindi sumama ang loob ni Merongshi kahit na siya ay nahihiya. Pero iba na ngayon. Napakalapit ni Jingzi kaya naramdaman niya ang mainit na hanging inilabas niya, at namula ang kanyang mga pisngi. Si Merongshi ay walang alinlangan na talagang kaakit-akit sa sandaling ito. Hindi napigilan ni Jingzi na iunat ang kanyang kamay at kinurot ang kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na maging matapang ay dahil walang nakakakita sa kanila sa walang laman na bundok na ito, kaya hindi siya natakot. Ang pinakamahalaga ay ang nakakapagtaka ay nang tawagin siya ni Merongshi, nahulaan na niya kung ano ang gusto nitong sabihin sa kanya. Kaya't wala siyang takot, ano ang sasabihin mo sa akin? Matapos marinig ito, hindi na nahiya si Merongshi. Kung tutusin, walang halaga ang ganitong titig kung ikukumpara sa sasabihin niya. Huminga ng malalim, pagkatapos ay sinabi niya, tinanong mo ako kung gusto kong gawin ito dati. Bagamat sinabi ko iyon noong gabing iyon, gusto kong sabihin sa iyo muli. Tumango si Jingzi at sinenyasan siyang magpatuloy. Gagawin ko. Tila naubos ni Merongshi ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin ang tatlong salitang ito. Ngunit hindi nasisiyahan si Jingzi at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, ano ang handa mong gawin? Mula noong nag-aalangan si Merongshi, nagpa siya si Jingzi na kulitin siya at gawin siyang inisyatiba. Payag ako kung gagawin mo ang anumang bagay sa akin, handa akong isuko ang aking trono, at handa akong maging babae mo nasisiyahan ka ba? Muntik nang sumigaw si Merongshi, pati ang mga ibon sa bundok ay naakit niya sa takot sa tunog, bigla siyang lumipad pataas na kumikislap ang mga pakpak. Hindi nagsalita si Jingzi, ngunit sinagot siya ng praktikal na aksyon. Sumunod, iniunat niya ang kanyang kamay upang yakapin si Merongshi sa kanyang mga bisig, ipinatong ang kanyang baba sa kanyang ulo, at mahinang sinabi, hinihintay ko ang pangungusap na ito, ngunit matagal akong naghihintay. Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Merongshi ang sarili at umiyak sa mga bisig ni Jingzi, na parabang sulit ang lahat ng mga hinaing at kalungkutan sa mga araw na ito, habang si Jingzi naman ay masuyong niyakap at hindi naisip na gumawa ng masama. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hanggang sa tumahimik na ang umiiyak na boses ni Merongshi, hinawakan ni Jingzi ang kanyang mukha at maingat na pinunasan ang mga luha sa kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Ngayon ay maamo si Jingzi gaya noong nasa harap niya sina Zhu Xining, Zhang Xiaoyou at Yu Xiangrong. Ito ang dating inasam ni Merongshi, ngunit ngayong natupad na sa wakas ang pangarap, muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita ito ni Jingzi, agad siyang nagbiro, huwag kang umiyak. Kung iiyak ka ulit, mapapahid ang makeup sa iyong mukha, at hindi ito magiging maganda. Kung hindi ka maganda, sino ang mga ngahas na gugustuhin ka? Ayoko. Sa lahat, maglagay ng makeup. Hindi nasisiyahang bamulong si Merongshi, ngunit 2 beses siyang masunurin, at wala ng luha sa kanyang mga mata. Wala ka ba talagang suot na makeup? Tinukso siya ni Jingzi. Hindi. Sinabi ni Merongshi ang pinakahindi kumpiyansa na mga salita sa pinakamabangis na tono. Maaga kasi siyang nakapagdesisyon noong araw na iyon, kaya espesyal siyang nagbihis bago lumabas. Siyempre, natural na maganda siya. Ang makeup ay isang manipis na paglalagay lamang ng pulbus. Chapter 828, naghihintay na tumanda ako, first update, please vote for me. Hindi ito masyadong inisip ni Jingzi, dahil tinutokso lang siya nito, at naniniwala rin siya na lahat ng babae niya ay may makapidyo hiningang hitsura na maganda pa rin kahit walang makeup.
Ngunit pagkatapos magsalita ni Merong Shi, bumalik siya sa kanyang katinoan, itinaas ang kanyang ulo, at bahagyang hindi nasisiyahang nagsabi, mahal talaga ang makeup. Wala ka namang makeup, syempre kasinungalingan. Paano kung ginawa mo? Paano kung bulaklak? Nang makita ang katahimikan ni Jingzi, tinanong ni Merong Shi ang pangatlong tanong. Kung hindi ako maganda, ayaw mo na sa akin. Ah! Sa pagkakataong ito, bago pa makapagsalita si Jingzi, pinutol siya ni Merong Shi at sinabing, kahit hindi ako maganda, hindi mo ako mabitawan. Babae lahat sila ay sensitibo, at si Merong Shi ay walang pagbubukod. Bilang karagdagan, ipinahayag niya ang kanyang puso kay Jingzi at hindi sapat ang kanyang pakiramdam, kaya hindi siya nasisiyahan sa mga salitang ito. Agad siyang tumawa at sinabing, nagbibiro ka lang. At saka, paano magiging masama ang hitsura ng maharlikang Reyna Yayaw? Ngunit hindi ito pinahalagahan ni Merong Shi. Kinurot niya ang kanyang baywang gamit ang kanyang mga kamay at sinabing, alam kong maganda ako ngunit tatanda ako balang araw. Hintayin mo ako, matanda na ako at hindi maganda tingnan. Gusto mo na ba ako? Ang mga circuito ng utak ng mga babae ay minsan ay napaka-magical. Kaagad na saad ni Jingzi, talagang hindi. Hindi ako ang uri ng tao na ang hitsura lang ang iniisip. Lalaki ano yung ekspresyon ng mukha mo? Tama ba ako? Sinulyapan siya ni Merong Shi at naaliw sa ekspresyon nito. Hanggat hindi maganda ang isa sa iyong mga babae, maniniwala ako kung sasabihin mo ito ang iyong pangalawang kapatid na babae at ikalimang kapatid na babae, sina Prinsesa Mo Chen, Zhang Xiaoyu at Xiangrong, at ang Su Xiaoxiao na iyon, na hindi maganda. Jing. Sinabi ni Zi na maayos naman ang iba. Nang marinig iyon ni Su Xiaoxiao, medyo hindi nasiyahan si Jingzi, hindi ba sinabi ko sa iyo? Wala akong kinalaman kay Su Xiaoxiao. Magkaaway tayo. Pupunta ako rito kapag nakita ko siya. Galit. Napakunot ng noo si Merong Shi at walang sinabi. Sa oras na ito, muling nagtanong si Jingzi, madali bang talikuran ang posisyon ng Reyna? Kung hindi madali, maaari ba akong tumanggi na sumuko? Tanong ni Merong Shi bilang ganti. Nang makita ang nakakaawang tingin ni Jingzi na sinakaw ng sarili niyang mga salita, nalubos na naiiba sa paraan ng pakikipag-usap niya pabalik sa kanya pagkatapos na makita siya noon, naramdaman ni Merong Shi ang bug zone ng damdamin sa kanyang puso, ito ba ang pakinabang ng pagiging babae niya? Magsabi ka lang ng ilang salita sa kanya at hindi ka na niya mapapabulaanan. Ang sarap sa pakiramdam. Pagkatapos ay kailangan mong aibuli pa siya. Ngunit sinabi pa rin niya, ang pagsuko sa trono ay talagang mahirap sabihin, at hindi mahirap sabihin na hindi. Ang pangunahing bagay ay nakasalalay sa iyo. Tumingin ka sa akin. Tumango si Merong Shi at sinabing, oo, hanggat maaari mong hayaan ang pahayagan ng embahada at ang embahada sa Yayaw Kingdom ay matagumpay na nabuksan. Pagdating ng panahon, ang kooperasyon sa pagitan ng Angguo at Yayaw Kingdom ay laganap sa mga tao, at ang mga tao ng Yayaw Kingdom ay hindi na kailangang magbigay ng pagkain sa mga barbaro sa Western Xinjiang. Trono. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, idinagdag ni Merong Shi, at maaari ko ring hayaan si Chu Xia na palihim na ilabas ang balita, na sinasabing ibinigay ko ang trono at nagpakasal kay Angguo. Ito ay talagang isang paraan upang malapit na makipagtulungan kay Angguo. Naniniwala ako. Kung gayon walang makakapidyaw sa kanya. Pagtingin kay Merong Shi, hinawakan ni Jingzi ang kanyang kamay. I mean, hindi naman siguro mahirap para sa iyo na talikuran ang posisyon ng pagiging reyna, gaya ng sinabi mo, pero paano ang iyong sarili? Handa ka ba talagang talikuran ang trono na inaasam-asam ng lahat? Mahigpit ding hinawakan ni Merong Shi si Jingzi. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ngumiti siya ng matamis at sinabing, sa totoo lang, hindi mo pa rin ako naiintindihan. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi mahalaga sa akin ang tronong ito. Hanggat ang mga tao ng Yayaw Kingdom ay mabubuhay at makapagtrabaho ng mapayapa at kontento, hindi ako ang magiging reyna. Hindi mahalaga. Ngumiti si Jingzi at tumango, sa totoo lang, kilala kita, at nahulaan ko na nagagawin mo ang desisyong ito. Gusto ko lang makasigurado. Talaga. Sinulyapan siya ni Merong Shi, kaya bago ko sabihin yun. Sinadya bang maging intimate kay Zhang Xiaoyu sa harap natin? Oo, his. Nagsalita lang si Jingzi at hindi nakaimik dahil ang malalambot na maliliit na kamay ni Merong Shi ay parang pliers na kinukurot ng husto. Sa bewang niya, at hindi kailanman si Jingzi ang nagdusa. Kung maglakas loob kang kurutin, gagawin ko sa susunod na sandali, lumapit si Jingzi at direktang hinalikan ang bibig ni Merong Shi. Nakabuka pa rin ang bibig ni Merong Shi na mas maginhawa. Diretso siyang nagmaneho papasok. Iminulat ni Merong Shi ang kanyang mga mata, halatang hindi inaasahan na magiging napakawalanjiya ni Jingzi. Dahil ikaw ang unang nagsalita, okay lang bang lumaban ako? Bilang resulta, ang mga pisngi ni Merong Shi ay namula, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at pagkatapos ay hinalikan niya si Jingzi ng mapusok ng walang kahihiyan. Ito. Ang halik ay napaka-komportable, at least si Jingzi ay lubos na nasisiyahan. Sa simula, si Merong Shi ay maaaring kumilos na parang isang piraso ng kahoy at hinayaan siyang gawin ang lahat ng gusto niya, o siya ay patuloy na lumalaban at ginagawa siyang hindi komportable, ngunit sa pagkakataong ito siya ay tumugon ng napakamalumanay at mapagmahal, kaya siya ay naging matapang at ginamit ang kanyang mga kamay at bibig hanggang sa kanyang nang ang kanyang mga kamay ay malapit nang magtanggal ng damit ni Merong Shi, siya ay itinulak palayo ng humihingal na si Merong Shi. Hindi. Napabuga ng hangin si Merong Shi, sumulyap kay Jingzi, at nahihiyang sinabi, narito. Hindi ito gagana dito. Masyadong malamig. Sa pagtingin sa nahihiyang tingin ni Merong Shi, partikular na nasiyahan si Jingzi. Dahil hindi ito gumagana dito, palaging okay na magpalat sa ibang lugar. Kaya't nagtanong si Jingzi, nagugutom ka ba? Umiling si Merong Shi, hindi. Nauuhaw ka ba? Hindi. Nang makita ang walang magawang tingin ni Jingzi, ngumiti si Merong Shi at sinabing, alam ko kung anong masamang iniisip ang naroon. Ngunit hindi na tayo makakabalik. Bakit hindi? Saan gagawin? Sa tingin mo, pwede ba tayong pumunta? Pupunta sa Wenxiangju. Huwag na nating pag-usapan kung pupunta si Zhang Xiaoyu doon pagkagising niya. Kahit na hindi siya pumunta doon, hanggat nandito si Chu Xia, hindi sila maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos doon.
Pagkatapos ay mayroong opisina ng pahayagan. Malamang na naroon si Sumuchan, kasama ang opisina ng pahayagan. May mga tao sa ibaba, at kahit maglakas loob siya, tiyak na hindi papayag si Merongshi. Hinawakan ni Merongshi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, kaya, sa halip na walang matuluyan pagkatapos nating bumalik, mas mabuting mamasyal sa labas ng lungsod. Tumango si Jingzi, at pagkatapos ay nagpatuloy silang dalawa sa pagsakay, nag-uusap. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang naglakad pabalik. Matapos kumpirmahin ang kanilang relasyon, ang dalawang tao ay may sasabihin pa, at ang buong umaga ay dumaan sa paglalakad at pag-uusap ng ganito. Bagamat malamig, napakalason pa rin ng araw sa taglamig. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, medyo nauuhaw na si Jingzi. Nauuhaw ka ba? Hindi. Sa sandaling sinabi ni Merongshi ang dalawang salitang ito, ang kanyang tiyan ay umungol ng 2 beses, at ang kanyang leeg ay namula. Haha, ang tagal na nating naglalakad. Gutom na ako, bahala ka na. Tara na at kumain na tayo. Hindi. Agad namang tumanggi si Merongshi. Sa wakas ay lumabas sila at sa wakas ay itinatag ang kanilang relasyon. She cherishes every beat of being together, how could she be willing to leave? Chapter 829 na The Mysterious Man, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Matapos marinig ang sinabi niya, tumawa si Jingzi. Alam ko kung ano ang iniisip mo, hindi ka ba natatakot na bumalik? Nagpout si Merongshi at walang sinabi. Ngunit kahit kumain tayo, hindi na natin kailangang bumalik sa lungsod. Huwag kang babalik sa lungsod. Pagkatapos. Bago pa siya matapos, biglang nagningning ang mga mata niya, you mean the tea shop before. Ngumiti si Jingzi. Tumango. Nung nakasakay sila dito kanina, napadaan sila sa isang tea shop, at si Jingzi ay may tsa doon nung una siyang dumating sa Jingzhou, at nakipag-chat din sa waiter doon. Dahil ang daan na kanilang tinahak ay ang tanging daan mula Jingzhou hanggang Yongzhou, Liangzhou o Pangzhou. Kapag maganda ang panahon, hindi mabilang na mga kotse at kabayo ang dumarating at umaalis araw-araw, kaya may nagbukas ng tea shop sa kalsadang ito. Maganda ang negosyo. Siyempre, tea shop daw. Bukod sa tsaa, naglaan din ng mga simpleng pagkain. Nang lumabas ang dalawa, sinilip niya ang tea shop at nakita niyang bukas ang pinto. Sa sandaling pinaalalahanan niya si Merongshi, naisip niya ito. Matapos makapagdesisyon ay tumakbo sila sandali bago lumitaw sa kanilang paningin ang tindahan ng tsaa. Nang makarating sila sa tindahan ng tsaa at ibinaba si Merongshi sa kabayo, direktang sumigaw si Jingzi, waiter, kumuha ka ng palayok. Ang pinakamahusay na Maojian, mangyaring dalhin ang lahat ng mga espesyal na pagkain sa iyong tindahan. Ang waiter ay nakahiga sa tindahan at inaantok. Nang may makita siyang papasok sa tindahan ay agad siyang napatayo lalo na nang makita niya ang 2 binata na pumasok. Talented at maganda, mas lalo siyang nabuhayan ng loob. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Jingzi, ngumiti siya ng mapait, Sir, paano magkakaroon ng specialty ang aming maliit na tindahan sa bundok? Nag-ipon lang kami ng repolyo at labanos para sa taglamig. Okay lang yan, iprito na lang natin sila. Okay, malapit nang maging handa ang tsaa, Sir, sandali lang. With that, tumakbo na yung waiter. Dahil sa snow at papalapit na Chinese New Year, ang tindahan ng tsaa ay partikular na desyerto ngayon. Bukod kina Jingzi at Merongshi, walang ibang tao. Pero para kay Merongshi, mas gusto niya ito. Kung napakaraming tao, hindi siya makakalet go. Nakahanap na ng mauupuan sina Jingzi at Merongshi. Sa ilang sandali, ang waiter ay nagdala ng isang kaldero ng tsaa, nagbuhos ng isang mangkok para sa bawat isa sa kanila, at pagkatapos ay bumalik sa silid upang maghanda ng mga pagkain. Nag-uusap ang dalawa nang pumasok sa tindahan ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong windbreaker na may sombrerong kawayan sa ulo. Bagamat hindi malinaw na nakikita ang kanyang anyo, ang mahaba at kulay abo na puting buhok na nakalantad sa ilalim ng sombrerong kawayan ay nagpapahiwatig na ang lalaking ito ay hindi bata. Sa sobrang lamig ng panahon, may hawak na mahabang pamaypay ang lalaking nakasombrerong kawayan, at ang nakakapagtaka pa ay ang mahabang pamaypay na ito ay ganap na itim at gawa sa bakal. Bukod dito, para sa isang binata, ang kanyang mga hakbang sa paglalakad ay napakagaan, at wala siyang hitsura ng isang matanda. Malinaw na siya ay isang practitioner, na mas ikinagulat ni Jingzi. Dahil hindi niya nakikita ang kanyang paglilinang. Dahil dito nakaramdam ng matinding pressure si Jingzi, at naging tense ang kanyang nerbiyos. Hindi simple ang lalaking ito. Gayunpaman, ang lalaking nakasombrero ay hindi tumingin kay Jingzi mula nang pumasok siya sa tindahan. Sa halip, dumiretso siya sa mesa sa tapat ng pinto, inilagay ang mahabang pamaypay sa mesa, umupo nang nakatalikod kay Jingzi at sa iba pa, at sinabi sa malalim na boses, dalhin mo sa akin ang iyong pinakamahusay na tsaa. Narinig ng waiter ang ingay at muling tumakbo palabas ng bahay. Umuulan ng niyebe kamakailan, at papalapit na ang bagong taon. 2 araw na siyang walang nakikitang customer. Binalak niyang huwag magbukas ng restaurant ngayong araw, kaya't isasara niya ang pinto at uuwi upang ipagdiwang ang bagong taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang ang restaurant ang nagbukas ngayon, kundi 2 mesa ang nabuksan ng sabay-sabay. Ngunit ngumiti pa rin siya at sinabi, ang aking bisita, mayroong masarap na tsaa, ngunit ang presyo ay. Ang waiter. Medyo nauutal na sabi. Inaasahan niya na ang kakaibang lalaki sa kanyang harapan ay magiging mas mapagbigay at magtitinda ng isang kaldero ng magandang tsaa. Maaari din siyang bumalik at magkaroon ng magandang taon. Ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay kakaiba ang lalaking ito ay hindi umuulan o nag-snow sa labas. Bakit siya nakasombrero? Sabi ko magdala ka ng pinakamasarap na tsaa, hindi mo ba ako naririnig? Matigas na sabi ng lalaking nakasombrero. Bagamat hindi malakas ang boses niya, parang nakakatakot ito sa hindi maipaliwanag. Bahagyang natigilan ng waiter pagkarinig nito, ngunit may patong na malamig na pawis sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang tumango, sabi, pakihintay ng sandali, sir, at tumakbo patungo sa likod. Sinulyapan ni Merongshi ang likod ng lalaki at ikinulong ang mga labi. Marahil ay naramdaman niya na ang mundo sa pagitan nila ni Jingzi ay nabalisa niya, o marahil ay naramdaman niyang masyadong bastos ang lalaking nakasombrero.
Halatang ayaw ni Merongshi sa lalaking nakasombrero. Matapos kulutin ang kanyang mga labi, muli niyang sinulyapan si Jingzi, at nalaman na nakatitig si Jingzi sa likod ng lalaking nakasuot ng sombrerong kawayan sa tapat niya, kumunat ng mahigpit ang kanyang mga kilay, na para bang nakaharap siya sa isang mabigat na kaaway. Mas masahol pa siya kaysa sa Jingzi na nakita niya noon sa Zhejiang tent. Maging mas maingat. Kaya't mamulong siya, ano ang mali? Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking nakasombrero, ginalaw ang kanyang bibig, at gumawa ng mouth gesture na, may problema ba sa kanya? Nakangiting umiling si Jingzi at mahinang nagsabi, okay lang, medyo gutom lang ako pagkatapos ng mahabang paglalakad. Nang hindi siya sigurado sa sitwasyon, ayaw ni Jingzi na mag-alala rin si Merongshi, kaya tumango si Merongshi. Nag-iisip. Sa oras na ito, ang waiter ay nagdala ng isang kaldero ng tsaa sa lalaking nakasombrero, at hindi nagtagal pagkatapos na makapasok sa silid, dinala niya ang pagkain kay Jingzi at sa iba pa. Ang ulam ang pinakasimpleng repolyo at labanos, pero okay naman ang lasa, at gutom na gutom ang dalawa, kaya mabilis nilang kinain. Ang lalaking nakasombrerong kawayan ay partikular na tahimik kapag umiinom ng tsaa. Walang kakaiba sa buong panahon. Ngunit habang naging tahimik ito, hindi gaanong naglakas loob si Jingzi na magpahinga. Pagkatapos kumain, nagbayad siya ng pera at nagmamadaling umalis sa tea shop kasama si Merongshi. Mula sa simula hanggang sa huli, ang lalaking nakasombrero ay hindi kumibo. Tahimik siyang nakaupo doon at umiinom ng tsaa nang hindi man lang itinaas ang ulo. Pagkalabas ng tea shop, lumingon si Jingzi at medyo nagulat. Hindi kaya nag-aalala siya ng sobra. Nang pumunta siya upang pamunuan ng kabayo, natuklasan ni Jingzi na may isa pang kabayo sa tabi ng kanilang kabayo, at mayroong higit pang dayami sa kwadra, kung saan ang parehong mga kabayo ay nakalubog sa pagkain. Delikado ba ang lalaking iyon? Muling tanong ni Merongshi pagkasakay niya sa kabayo. Saglit na nag-isip si Jingzi at sinabing, hindi ko masabi, ngunit palagi akong nakakaramdam ng kaunting depresyon sa paligid niya. Kung ganoon, marunong ba siya ng martial arts? Umiling muna si Jingzi, pagkatapos ay tumango at sinabing, sa palagay ko kung marunong siya ng martial arts, dalawa lang ang sitwasyon, alinman ay hindi talaga siya marunong ng martial arts, o mas magaling siya sa akin. Naabot na ni Jingzi ang ika-6 na antas, at isang hakbang na lang ang layo mula sa kaharian ng master. Siyempre, ang hakbang na ito ay isa ring pinakamahalagang hakbang, at maaaring tumagal ito ng mahabang panahon upang makamit ito. Mas malakas kaysa sa iyo. Ibinuka ni Merongshi ang kanyang bibig na may gulat sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, nakita niya kung gaano kalakas si Jingzi. Kasama niya, makakalabas siya sa western border tent na parang walang tao sa paligid. Kung siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya, galing kung gayon gaano kitikot ang lakas ng lalaking ito sa isang sombrero. Tumingin si Jingzi sa likod at sinabing, kung mas magaling siya sa akin, siya ang master. Kabanata 830, patayin siya, unang update, mangyaring iboto ako. Bagamat hindi alam ni Merongshi ang martial arts, may ilang martial arts sect sa Yayao Kingdom, at si Chu Xia ay isa ring martial arts practitioner, kaya medyo alam niya ang larangan ng martial arts. Grandmaster ang kisame ng martial arts. Siguro, dumadaan lang siya tulad natin. Malambing na sabi ni Merongshi, na para bang inaaliw niya si Jingzi, at tila inaaliw din ang sarili, dahil kung talagang may mali siya sa kanila ang lalaking nakasombrero, ibig bang sabihin ay bumalik na sila sa lungsod. Katatapos lang niyang maghapunan kasama si Jingzi at naramdaman niyang tama lang ang relasyon nilang dalawa. Akala niya ay maaari pa siyang pumunta sa hapon, ngunit ang pagbabalik sa lungsod ngayon ay hindi ang gusto niya. Siguro. Sabi ni Jingzi, ngunit ang kanyang mga mata ay bumagsak sa lupa. Dahil kakaunti ang mga tao sa labas ng lungsod, wala silang nakasalubong na iba sa daan, kaya't dapat lamang ang kanilang mga bakas ng kuko ng kabayo sa kalsada sa bundok. Dumating din ang lalaking nakasombrero sakay ng kabayo, kaya mas marami pa ang mga bakas ng kuko niya sa kalsada bago o pagkatapos nitong tea shop. Print. Ngunit nang tingnan ni Jingzi, nakita niya ang isang dagdag na hanay ng mga bakas ng kuko ng kabayo sa kalsada sa harap ng tindahan ng tsaa, at ang dalawang hanay ng mga larawan ng kuko ng kabayo sa likod ng tindahan ng tsaa. Naningkit ang kanyang mga mata. Ipinapakita nito na ang lalaking nakasombrero ay sumakay din palabas ng lungsod sakay ng kabayo, pagkatapos ay dumaan sa tindahan ng tsaa, at pagkatapos ay bumalik. Bumalik na tayo. Biglang sabi ni Jingzi, at saka tumakbo patungo sa gate ng lungsod sakay sa kanyang kabayo. Humawak si Merongshi sa mga bisig ni Jingzi at sinabing, anong problema? May problema ba talaga sa kanya? Sa palagay ko ay hindi mabuting tao ang taong ito. Sinabi ni Jingzi habang iniindayog ang kanyang nakasakay na latigo, at nasa tabi ko ka, ayaw kong makipagsapalaran. Bumalik muna tayo sa lungsod. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili, masunurang tumango si Merongshi at hindi na nagsalita pa. Ngunit hindi nagtagal matapos sumakay si Jingzi, may napansin siyang kakaiba. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga binti ng kabayong ito ay napakalakas, at pagkatapos magpahinga ng ilang sandali, dapat itong puno ng mga binti at tumatakbo sa oras na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng paglalakad ng wala pang isang kapat ng isang oras, ang kabayo ay nagsimulang tumakbo ng mas mabagal at mas mabagal. Maya-maya pa ay halos kasing bilis ng paglalakad. Mukhang may napansin si Merongshi na mali, at inabot niya ito para hawakan ng mahigpit ang kamay ni Jingzi. Ang pagkain sa kwadro ngayon lang ay nag-flash sa isip ni Jingzi, at bigla niyang napagtanto, mukhang may mali sa pagkain. Sa oras na ito, ang tunog ng mga hooves ng kabayo ay nagmula sa likuran. Pinahit ni Jingzi ang ulo ng kabayo para tingnan. Oo nga pala, ang lalaking nakasombrero ay tumatakbo patungo rito sakay ng kabayo. Walang kakaiba sa kabayo sa ilalim ng kanyang pandiya. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak si Jingzi, hindi mabuti ang taong dumating. Ang lalaking nakasombrero ay lumapit kina Jingzi at Merongshi, at pagkatapos ay sumakay sa kanila. Sa oras na ito, si Merongshi ay nakadama ng kaunting swerte, sa pag-aakalang dumaan lang ang lalaking nakasombrero. Pero nagkamali siya. Huminto ang lalaking nakasombrero pagkalampas sa kanila.
Nagkataon na hinaranggan niya ang tanging daan pabalik ni Jingzi sa Jingzhou. Maaari ko bang tanungin ang senior na ito kung may kinalaman siya sa atin? Nagpa siya si Jingzi na magtanong muna. Bagamat siya ay nag-iingat sa lalaking nakasombrero, si Merongshi ay hindi gaanong casual sa paligid niya tulad ng siya ay nasa Western Xinjiang tent noon ang mga Western Xinjiang generals ay parang mga bata sa harap ng isang matanda sa harap niya. Kahit kay Merongshi, wala siyang naramdamang pressure. Pero iba itong lalaking nakasombrero. Kung marunong talaga siya sa martial arts, dapat above the level of a grandmaster. Siya ay isang pang-anim na antas ng rurok na tao, at mahirap para sa kanya na hawakan ito ng mag-isa, huwag na lang isama si Merongshi. Kung hindi siya mag-iingat, baka masaktan niya si Merongshi. Ito ang huling bagay na gusto niyang makita, kaya nagpa siya siyang magtanong. Oo. Ang lalaking nakasombrero ay mahina ang boses at isang salita lang ang binigkas. Kakaiba sa pandinig ang boses na ito. Bagamat hindi malakas ang boses at hindi mataas ang pitch, nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na pressure ang nakikinig. Sa katunayan, ang hindi kayang tiisin ni Jingzi ay ang ganitong uri ng pagpapanggap. Mas gwapo siya sa akin, at mas maganda pa siya sa akin. Sa tingin mo ba ikaw ang pinakamagaling sa kompetisyon? Gayunpaman, dahil sa lakas ng lalaking nakasombrero, hindi siya nagpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Sa halip, tinanong niya, "Senyor, ano ang gusto mo sa amin?" Pumatay ng tao. Patayin mo sino? Patayin mo siya. Habang nagsasalita siya, itinuro ng lalaking nakasombrero si Merongshi. Sa oras na ito, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo at sumulyap kay Jingzi, kung maglakas loob kang pigilan ako, ay dadagdag kita. Parang isa pa. Ito ay partikular na mahirap para sa lalaking nakasombrero na magsulat. Nang tumangala siya, napagtanto ni Jingzi na ang lalaking nakasombrero ay mukhang mga 60-70 taong gulang, at ang kanyang mga templo ay kulay abo na. Ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang mukha na natatakpan ng mga galos. Naka-cross-cross ang mukha niya na nakakagulat. Hindi ko maisip kung gaano kasakit kapag unang naputol ang mga peklat na ito sa mukha. Napakawalang awa na tao. Ngunit kung siya ay magpanggap na ganito, ito ay isang oras bago siya mapatay. Senyor, bakit mo siya gustong patayin? Ano? Nagpapa-curious kay Jingzi ang motibo ng lalaking nakasombrero. Dapat mong malaman na hindi maraming tao sa Angwo ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ni Merongshi, at palihim niyang inilabas muli si Merongshi. Paano niya nahanap ang lalaking ito sa isang sombrerong kawayan? Sa madaling salita, sa simula pa lang ay tinitigan na niya si Merongshi, ngunit wala siyang pagkakataong kumilos sa lungsod. Nang makita niya silang umalis sa lungsod ngayon, sinundan niya sila hanggang sa lahat. Nang marinig ng lalaking nakasombrero ang tanong ni Jingzi, ninisyon niya ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, noong nakaraan, hindi ako magsasabi ng isang salita nang walang kaparekan sa iyo. Ano naman ngayon? Ayoko ding sabihin ngayon. Gusto lang kitang patayin, kaya sasagutin ko ang tanong mo bilang dahilan para patayin ka. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa hindi maarak na lakas ng lalaking nakasombrero, sinimulan na kaya ako ni Jing na pag-alitan ako ni Zi ano ang pinagkukunweri mo sa akin sa harap ni Haring Benbi. Ngunit nang ang mga salita ay dumating sa kanyang mga labi, ang mga ito ay naging, bakit, ang nakatatanda ba ay kailangang may dahilan para pumatay? Natural lang iyon. Nakapatay na ako ng hindi mabilang na tao sa buhay ko, ngunit hindi pa ako pumatay ng sinuman ng walang dahilan. Bawat kamatayan ng bawat taong sinampal ko ay may kanya-kanyang dahilan. Seryosong sabi ng lalaking nakasombrero. Kinagat ni Jingzi ang kanyang mga labi at sinabing, Senyor, napakaraming dahilan para pumatay ng tao. Kung ayaw mo lang sa isang tao, hindi ba dahilan din iyon para patayin siya? Napangisi ang lalaking nakasombrero pagkarinig nito. Sa husay ko, kung pumatay ka ng hindi mo gusto, ilang tao sa mundo ang maiiwan. Sikat ako sa mundo, kaya nagtakda ako ng panuntunan para sa sarili ko. Hinding-hindi ako papatay ng tao. Walang dahilan. Matapos marinig ito, nag-analyze si Jingzi saglit. Sa kasalukuyang pananaw, ang lalaking ito na nakasombrero ay magaling sa martial arts, kung hindi siya maglalakas loob na magsalita ng napakaraming kalokohan dito. Dahil alam niya ang martial arts, ngunit hindi niya masabi kung gaano siya kagaling, nangangahulugan lamang ito na ang kanyang antas ay higit sa isang master. Walang pagkakataon si Jingzi na talunin siya, at hindi man lang siya ng ahas na gawin iyon kay Merongshi. Nang makita ng lalaking nakasombrero si Jingzi na nakayuko at walang sinabi, agad niyang sinabi, ipinapayo ko sa iyo na huwag maging matalino. Dahil nagtanong ka sa akin, sasabihin ko sa iyo ngayon. Pagkatapos kong sabihin sa iyo, maaari mong. Tumangala ang lalaking nakasombrero, malungkot ang mga mata. Sabay tayong namatay. Pagtatapos ng kabanata.